Hi, magandang araw sa inyong lahat. Maupay na adlaw ha aton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. For today's video mga kawaray ay magluluto tayo ng masarap na puto cake. At dahil nga tayong mga nanay ay kailangan natin ngayon talaga ng pagkakakitaan. Kahit nasa bahay lang tayo ay kailangan talaga nating kumita at gumawa ng paraan kung paano nga ba tayo magkakapera at paano nga ba natin pagkakasyahin ang ating budget? At kung aasahan lang natin ang sahod ng ating asawa ay talagang kapos na kapos. Lalo pa ngayon na ang 1,000 mo ay halos 100 pesos na lang. Kaya naman gumawa tayo ng paraan at tumulong tayo sa ating asawa. Ito, ang aking recipe na ito ay makakatulong po ito sa inyo at pwede kayong kumita. Dahil nga po ito ay kayang-kaya nyo po itong gawin kahit wala kang oven, kahit wala kang gamit, basta may steamer ka lang or may rice cooker ay pwede kang magluto nito. Huwag kang mag-alala kung wala kang mixer dahil hindi po tayo gagamit dito ng mixer. At kung ikaw naman ay nag-aalala dahil wala kang mga puto molder, hindi na natin kailangan yan. Gagawa tayo ng paraan at ilalagay po natin ito sa ating tub. Hindi na kayo mahihirapan pang maghugas dahil sa tub mismo natin ito lulutuin. Sa tagal-tagal ko nang nagluluto nito ay walang lasa at okay po siya dahil microwavable naman po ito. So mga kawaray, samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba ito pinapasarap itong ating mga paninda. At dahil nga gusto ko na iba naman ang magsalita ng mga ingredients. Kaya naman, nagsama ako ng aking guest ngayon. I-welcome natin ang ating guest na napakaganda at napakagwapo ng boses. All-purpose flour 3 cups. Baking powder 6. Pinch of salt. Wash sugar 1.5 cup. Narinig nyo na ang napakagwapo ng boses kong kasama at ito nga pinagsama lang natin ang ating mga ingredients dito, itong ating mga dry ingredients. Evaporated milk 2 cups or 1 can 370 milliliters. Eggs medium size 6 PCS. Butter 100 gram. Vanilla extract 1 TBSP. At kapag napagsama na nga natin dito ang lahat ng ating mga ingredients, ay haluin lang po natin ito ng mabuti. At dahil ang una kong nailagay nga ay 1 cup lang ng ating Alaska Ibap, kaya naman dinagdagan ko po ito ng isa, kaya ang total niya ay 2 cups. Ang ating mga ingredients mga kawaray ay saktong-sakto po ito. Kahit baguhan ka lang ay hindi ka po papalpak. At kahit first time mong gumawa o magluto ng puto, ito ay hindi po kayo papalpak at talagang napakasarap at sakto lang po ang lasa nito. Hindi po siya matamis. Pag napaghalo na natin ay kailangan na po natin itong isala. Iniiwasan natin dito ang pamumuo ng ating baking powder. Once kasi na hindi natin salain at may buo-buo pa ng ating baking powder, yun po ay papait ang ating puto. At dito nga mga kawaray, ay pinaghati ko po siya ng dalawa dahil ang isa nito ay lalagyan ko ng ube flavor. Dito ay naglagay nga lang po ako ng 1 at kalahating kutsarita. Haluin lang po natin ito ng mabuti. At kung sakaling para sa inyo ay kulang pa ang ube niya, ang pag-flavor niya, pwede po kayong magdagdag. Kung kulang pa ang tingkad ng ube niya, pwede po kayong magdagdag ng ating pang-ube flavor. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi naman po ito nagbabago ang lasa. Okay lang naman po dahil okay naman po ang ating ube flavor. Yun yung ating McCormick. Dahil nga po mahirapan tayong bumili ng Bakersfield, kailangan pa nating dayuhin po yun, kaya McCormick na lang po ang ginamit ko dito. Or kung sakaling gusto niyo po ang Bakersfield, mas masarap din po yun. At ito na nga, napagsama na or napaghiwalay na natin ang dalawang flavor na ito. Ang gagawin naman po natin dito, ilalagay na po natin ito sa ating tub. Pero kapag kailagay niyo po ito mga kawaray, ay sabay niyo po itong ibuhos. Kaya naman gumamit po ako dito ng ating mga cup. At sinabay ko po ang pagbuhos. At kung sakali naman, kung mayroon po kayong mga pichel, ayan, mas mainam din yun para hindi na kayo magtakal-takal. Ako kasi wala po akong pichel na nagamit, kaya ang ginawa ko, yan, mga cup lang po ang ginamit ko para pantay din naman po ang kanyang sukat. So ang gagawin natin dito ay isasalang na nga po natin ito. Pero mga kawaray, kung isalang nyo po ito, ay kailangan kulong-kulo na po ang tubig nyo.
Kaya naman ako, habang ginagawa ko ang ating puto, ay nagpakulo na po ako ng ating tubig para saktong-sakto tapos na ako at kumukulo na po ang ating tubig, pwede na po natin to isalang para hindi po tayo matagalan. So yan, kulong-kulo na, tsaka ko naman po yan isinalang. At habang nakasalang na ang ating puto, ay gagawin naman po natin ang ating pang-toppings. Dito sa ating pang-toppings ay gumamit po ako ng napakasarap na cheese. Nasa sa inyo yun kung susundin niyo po ang cheese na ginamit ko, pero para sa akin ito yung pinaka the best. At ayan, in-slice ko lang po siya ng pahaba na manipis, medyo manipis or katamtaman lang. At yung iba naman ay ginayat ko para dun po sa ibang side or ibang flavor natin, yung which is yung vanilla, at yung isa naman yung mahaba, dun po yan sa ating ube. So after 15 minutes, ay ito na, tatanggalin muna natin or nasa sa inyo yung kung tatanggalin nyo pa dahil ilalagay po natin dito ang ating pang toppings, yung ating itlog na maalat at ang ating egg and cheese. Masarap mga kawaray kapag mayroon tayong itlog na maalat. Bakit, magtataka kayo bakit hindi ko sinabay ang paglagay ng ating itlog ng maalat nung isinalang ko? Dahil mga kawaray, ang ating itlog na maalat, kapag isinabay natin sa pagluto ay lulubog po yun. Maganda kapag ilalagay nyo po ito ng medyo mayroon pa tayo, basa-basa pa ang butter natin para hindi po siya lumubog. So, ganyan lang po, inilagay ko po dyan ang ating mga pang-toppings. At marami nga po ang nagtatanong sa akin. Ang tanong nila ganito, Ate Jazz, bakit ganun ang aking puto cake? Imbis na tumubo or umalsa, bakit lumubog? So, ganito po yun mga kawaray. Kapag kasi tanggalin nyo na po ang takip na hindi pa tumutubo o umaalsa, na tinanggal nyo na po ang takip, hindi po siya aalsa talaga dahil patubo na siya, tapos tatanggalin nyo yung takip niya. Ang ibig sabihin lang nun, babalik pa din sa dati or hindi siya nakaalsa o tumubo na. So mga kawaray, ganito lang po yun, 'di ba? Napakabilis. Nung isinalang ko ulit yun, inurasan ko ulit ng 15 minutes or 20 minutes na luto na. Ang iba kasi kapag first time pa lang makapagluto nito ay excited sila. Titingnan nila agad kahit hindi nila inuurasan, kasasalang pa lang tatanggalan na nila ng takip, which is yun talaga ang mali sa mga bago na magluluto. Kailangan talaga ay may oras bago nyo tanggalin yung takip dahil hindi na po aalsa ang ating mga cake or ating mga niluluto kung sakaling tatanggalin nyo yung takip na hindi pa po nakakaalsa ang ating puto. Yun po, kaya dun po nasisira ang ating mga niluluto. Dapat inuurasan po natin ito. Kapag hindi natin kasi inuurasan at basta-basta na lang po natin tatanggalin ito, hindi po kahit tama ang ating procedure or kahit tama ang ating mga ingredients, once na mali ang pagluto nyo, ay talagang marireject po talaga yun. At ito pa ang isang tip ko sa inyo, kung kayo ay magluluto nito, dahan-dahan ang apoy or medium heat lang, katamtaman lang ang apoy. Bakit nga ba katamtaman lang ang apoy? Once kasi na mataas o malakas ang apoy natin, ang pagluto ng ating mga cake ay mabibigla. Nandun yung puputok, nandun yung magme-melt agad yung cheese, yung hilaw pa ang gitna, hindi po siya talaga luto dahil ito ay minadali. Dapat talaga medium heat lang, sobrang swabe lang ang kanyang apoy, wag nating palakasan dahil hindi ito nilaga. Diba? Hindi nilaga itong ating cake na ito. Kailangan sobrang hindi talaga malakas ang ating apoy dito. Kung gusto nyo pong ma-perfect ang inyong pagluluto, yun lang ang advice ko. Dahil sa mga nag-video, pinapakita lang nila kung paano magluto, walang tips o walang sinasabi doon, instruction doon. Marami kasi talaga ang mga bago na hindi pa nila alam kung paano ang tamang pagluto. Alam lang nila yung mga ingredients, pagsamasamahin, ganito, ganyan, yun lang ang alam nila. Pero hindi lang doon. Para ma-perfect ang pagluluto natin, hindi lang doon sa mga ingredients. Nandun din po ang tamang apoy, tamang pagproseso nito. Kaya mga kawaray, kung sakaling magluto kayo, huwag kayong excited na tanggalin nyo agad ang takip ng kaldero dahil hindi po ito aalsa. Ang mangyayari ay lulubog siya. Ito na mga kawaray, ang dami kong sinabi, pasensya na kayo kasi gusto ko talaga na ang first time na makapagluto nito ay gusto ko
hindi siya pumalpak. Alam niyo kung bakit? Mahal po kasi, or yung ating ingredients dito na ginamit, hindi lang po basta-basta, lalong-lalo na kapag ang Eden. Once na ang Eden ang gamitin nyo, talagang ma-price talaga siya. Kaya gusto ko talaga yung mga bago na magluluto nitong ating recipe na ito, gusto ko perfect. At i-message nila ako, masarap di ba sa pakiramdam na Ate Jazz, thank you sa recipe mo, na perfect ko siya. Marami na akong binenta, marami na akong mga customer at napakasarap ng inyong mga, doon pa lang successful na ako. Kahit wala akong kinita, basta doon pa lang sa mga makakapanood sa akin na nakatulong na ako, ay masarap na sa pakiramdam para sa akin. Kaya naman, ang masasabi ko lang ay gusto ko na ang lahat ng mga nanay hindi kayang magluto ay pwedeng matuto para dito sa aking recipe na ito. Gusto ko talagang matuto talaga kayo at ayoko na pumalpa kayo kapag ka isang beses lang ang pagluto nyo. Ayoko maranasan nyo ang naranasan ko noon na sobrang daming tapon bago ko ma-perfect lahat ng aking mga recipe. Gusto ko sa bagong magluluto pa lang ng aking recipe na ito ay ma-perfect at makuha niya agad ito. At alam ko na nakaka-proud para sa akin na may isang nanay, nakatulong ako sa kanya, diba? So, yun mga kawaray, thank you po sa panunood nyo sa akin. At ito na nga ang aking anak. Alam ko na miss nyo na po ito dahil yung mga dati kong mga nanonood ay hinahanap nila ang aking anak. Ipatikim natin kay Caitlin kung approve ba sa kanya itong ating masarap na puto cake. So, ayan mga kawaray, welcome natin si Caitlin at titikman niya na kung gaano nga ba kasarap itong ating puto cake. Luto po ngayon si nanay ng aming pag-umagahan. Ang tawag po dito ay puto cake. Pwede po ito pang business. Tikman nga po natin kung totoo po ba talaga itong masarap. Unti na po, tikman natin. Ang sarap! Hindi siya matamis guys kasi onti lang ang asukal na nilagay ni nanay. Para doon sa amin po ni Kuya Jade. Pwede din po itong lagyan ng condensed milk. Wow. Para hindi po siya masyadong matamis. Para sa inyo lang po yun na optional lang. So guys, kain na tayo! May halo din po pala siyang ube. At ang daming cheese! Masarap niya. Ang sarap ng puto. Chika, nakakatakam. Sobrang sarap niya. May ube at meron ding cake. Ang sarap. Nandito din ang paborito kong maalat na itlog. Ang sarap talaga. Lahat ng nandito sa puto cake ay paborito ko. Mga kawaray, shoutout na po muna natin lahat ng ating mga nagko-comment. Ang una nating shoutout ay si Rene Cervantes. Thank you, kabayan, sa lahat ng mga sharing mo, lahat na niluluto mo. God bless. Ayan, shoutout po sa inyo, sir. At shoutout din po natin si Cora Padilla. Thank you for sharing. God bless. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Ma'am Helen, na asawa ni Sir Rene Cervantes, na alam ko na natutuwa tuwing siya ay napapa-shoutout natin. Thank you po sa inyo sa walang sawang pagsuporta at panunood nyo sa aking YouTube channel. At shoutout din po natin si Arlene Limen. Wow, nice po, ang sarap ng mukha sa donut. Magkano po ang benta ng donut bawat isa? Hi ma'am, hindi po isahan ang pagbibenta ko nito. Pwede po siyang maramihan, tulad ng 10 pieces ay pwede niyo pong ibenta ng 60 to 80 pesos. At ang sabi niya, thank you for sharing sa napakasarap na mini donut. Thank you ma'am user J, thank you po sa panunood. At i-shoutout din po natin si Miko Lab Dalet. Miko, hi, Sir Miko Dalet. Shoutout po sa inyo.
Hirap na hirap ako magluto ng latik, di ko po ma-perfect. Paano kaya? Baka po nagsobra kayo ng sugar, kaya po hindi po siya ma-perfect. At i-shoutout din po natin, ito ulitin ko, Ma'am Sir Reyna Cervantes, ang ganda. Magandang hapon kabayan, salamat kabayan sa laging pag-shoutout mo sa akin at sa family ko. Keep me safe always and God bless. Wow, diba? Sabi ko sa inyo nagpapa-shoutout din po si Arlen Limen. Wow, nice po, ang sarap ng mukha sa donut magbenta. Ayan. Shoutout po natin si User A, saan pinabibili yung donut maker. Ayan ma'am, nabili ko lang po siya sa Shopee. Marami po doon, iba't ibang klase. At shoutout din natin si Cocosio Florindo. At shoutout din po natin si Florita Idaga. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Florita Idaga. Sarap talaga luto mo, kaya malusog ang anak mo. Thank you po. Shoutout din po natin si Arlen Lemon. Wow, nice po, ang sarap ng mukha sa donut. At shoutout din po natin sa User A, saan po nabibili ang donut. Ayan. At shoutout din po natin si User A. Thank you po sa pag-share. Isa na naman pong pagkakakitaan, magkano po ang benta nyo sa mini donut. Ayan. Ayan ma'am, ay naibenta ko siya ng 60 to 10 pieces, 60 pesos. Shoutout po natin si Cora Padilla. Thank you for sharing. God bless. At shoutout din po natin si Maria Liza Balderas. Ayan, Ma'am Maria Risa Balderas. Wow, thank you for sharing. Paano po kung walang donut maker? Ano po? Kaya ayan, pwede naman po gumawa kayo ng donut na dating proseso na kailangan nyo pang hulmahin or masahin. Opo, na kailangan nyo pa pong masahin. Shoutout po natin si Ana Mariongga. Thank you po madam, laking tulong po ito para sa magsimula sa business sa mga anak namin. Gusto ko po maturo magnegosyo ng maaga. Ayan, thank you po. Thank you po sa inyo sa walang sawang pagkukomment nyo. Shoutout po natin si Hilchi Lalarcon. Si Hilchi Lalarcon. Thank you po Ate Jazz. Rodalyn Makahipay. Walang ginawa si Ma'am Jazz na hindi masarap, kundi sobrang sarap. Thank you po. Thank you po sa walang sawang pag-comment at panunood nyo sa akin. Hanggang sa susunod mga kawaray, sana ay may natutunan kayo sa aking panibagong recipe na ito. Sana ay ma-perfect nyo po ito kapag ito ay gawin nyo na. Thank you ulit sa inyong lahat at sana ay nakatulong po itong aking recipe ngayon. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.